I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Mga kababayan, ang Pilipinas at ang buong mundo ay kasalukuyang nakakaranas ng epekto ng giyera sa gitnang silangan. Kapag may kaguluhan sa rehiyong iyon, gumagalaw ang presyo ng langis, gumagalaw ang presyo ng kuryente, gumagalaw ang presyo ng lahat ng bilihin. Dahil sa kaguluhang ito, naapektuhan ang pagdaan ng mga barkong nagdadala ng langis sa Strait of Hormuz, isa sa pinakamahalagang daanan ng langis sa buong mundo. Kapag nagkaroon ng problema sa daanang ito, naapektuhan ang supply ng langis at tumataas ang presyo nito sa buong mundo, hindi lamang dito sa Pilipinas. Sa susunod na linggo, inaasahan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Tinatayang tataas ang presyo ng gasolina ng 7.48 pesos kada litro, diesel ng 17.28 pesos at kerosene ng 32.35 na piso. Malinaw sa atin ang tanong ng maraming Pilipino ngayon, ano ang gagawin ng pamahalaan? Naghahanda na po tayo. Una, nakikipag-ugnayan na tayo sa Kongreso upang mapagkalooban ang Pangulo ng pansamantalang kapangyarihan upang bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo kung papalo ito sa $80 kada barrel. Ikalawa, kinakausap na natin ang Kongreso upang amyendahan ang Biofuels Act of 2006 upang magamit natin ang mas murang bioethanol para sa pagbababa ng presyo ng gasolina. Ikatlo, ilalabas natin sa lalong madaling panahon ang fuel subsidy at cash transfer para sa mga apektadong sektor. Makikipagtulungan ang mga ahensya ng pamahalaan at ang mga lokal na pamahalaan upang matiyak na makarating agad ang tulong sa mga nangangailangan. Kasabay nito, patuloy na minomonitor ng pamahalaan ang presyo ng mga bilihin sa mga pamilihan upang matiyak na walang mananamantala sa sitwasyon na ito. Nakikiusap ako sa ating mga negosyante, mga trader, huwag ninyo sanang samantalahan ang sitwasyong ito. Pinapaalala ko sa lahat na ang hoarding at ang profiteering ay labag sa batas. Para naman sa bahagi ng pamahalaan, simula sa Lunes, 9 ng Marso, pansamantala nating ipapatupad ang 4-day work week sa ilang tanggapan ng ehekutibo. Hindi kabilang dito ang mga nagbibigay ng emergency o pangunahing serbisyo gaya ng mga pulis, bumbero at mga tanggapan na nagbibigay ng frontline services sa publiko. Bukod pa rito, inaatasan ko ang lahat ng ahensya ng ating pamahalaan na magtipid at magbawas ng 10 hanggang 20% sa konsumo ng kuryente at gastos sa petrolyo. Pansamantala rin, ipinagbabawal ang mga biyahe at aktibidad ng pamahalaan na hindi naman kinakailangan gaya ng mga study tour, team building activities o mga meeting na maaari namang gawing online. Para naman po sa ating mga kababayan na kasalukuyang nasa mga bansa sa gitnang silangan, ang DFA, DMW at OWA ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa inyo upang mag-monitor sa inyong mga kalagayan. Nasimulan na po ang paglikas ng mga Pilipino na nais magpa-repatriate. At sa oras ligtas na ang pagbiyahe, mailikas na natin lahat. Mga kababayan, hindi natin alam kung kailan matatapos ang kaguluhan sa gitnang silangan. Biktima tayo ng isang giyera na hindi natin pinili o ninanais. Hindi natin kontrolado ang digmaan, pero kontrolado natin kung paano natin poprotektahan ang Pilipino. Hindi ito ang pinakamalalang pagtaas ng presyo ng langis na naranasan ng ating bansa. Marami na tayong napagdaanan ng pagsubok. At sa bawat pagkakataon, dahil sa ating pagkakaisa, pananampalataya sa Diyos at malasakit sa isa't isa, nalampasan naman natin ang mga ito. Naniniwala ako na malalampasan din natin ang pagsubok na ito. Maraming salamat sa inyong pakikiisa at sa inyong pagtutulungan. So yun mga kababayan, narinig naman po natin yung statement ng ating mahal na Pangulong Marcos Jr. regarding dito sa nagbabad ng pagtaas ng mga bilihin. Siguro naman sa kapwa nating mga Pilipino, intindihin nyo naman po kung bakit ganun, di ba? Dahil yung giyera dito sa Israel at saka sa Iran, matagal na po nating pinagdaanan ng mga ganitong sitwasyon, hindi lang ngayon. Itong last year pa, di ba? 2024. Yung Hamas naman, saka yung Gaza. Israel din ang kalaban. Kaya medyo ang mga bilhin talaga bahagyang umangat. Lalo na ngayon, hindi pa huminto. So, ang pinaka-importante lang po na gagawin natin, siyempre, hindi natin pwedeng makalimutan yung panalangin natin sa Panginoon.
Kasi ang pagdarasal sa Panginoon, didinggin po naman tayo niyan eh. As long as you have faith in God, God will always, answering of our prayers. Yun naman talaga. Hindi naman po siguro tayo na baliwalaan ng Panginoon sa mga panalangin natin. Sabi ko nga, basta mayroon kang pananampalataya, ang Panginoon ay tugunan yan. 'Di ba? Iyon ang importante sa atin ngayon, sa panahon na ito guys, sa mga pagsubok, yung mga dinanas natin. Well, I think, hindi naman siguro tayo pinanganak kahapon para hindi natin alam ang kasaysayan ng mundo na dumadaan talaga sa mga kaguluhan. Kung talagang babasihan nyo ang katotohanan, yun po ay makikita po sa Biblia. Sa pahayag po yan, basahin nyo po ang pahayag 1 hanggang sa pinakadulo, makikita nyo po ang mga nangyayari ngayon na sa Biblia. Okay? Biblical po yan, mga kababayan. No? So, I hope sa atin lahat, magiging, matatag tayo. Wala naman tayo, guys, kakapitan eh, kundi ang mahal na Diyos. Diba? Sapagkat ang Panginoon, siya ang may likha sa lahat. 'Di ba? Kanino po tayo kakapit? Sino ang magliligtas tayo sa atin? Sino ang magliligtas sa mundong ito? Sino magliligtas sa bansang Pilipinas? Kundi ang mahal na Panginoon. Although mayroon tayong mga kasundaloan, pero hindi po sapat 'yun. Samahan natin ng panalangin, no? Siguro marami naman siguro tayo, mga Pilipino, mga tao sa mundo na talagang ang kanilang hangarin mahinto yung awayan, no, ng mga iba't ibang bansa diyan sa Middle East. Ay alam po natin, nakakalungkot. Kaya ako hindi na ako nanonood sa news. Kasi kumbaga umiiyak ang puso ko kasi pag nakikita ko yung mga sibilyan na nagtakbuhan. Hindi kasi maiwasan sa akin eh. Ayaw ko kasi makakita ngayon. Kaya, kung tutuusin, marami kong uploads eh. Pero ayaw ko kasi na kumbaga umiiyak ang puso ko. Nakakaawa talaga. Pero nandyan man ang Panginoon, yan po ang kakapitan natin. So malinaw po yan, ang sinabi ng Pangulo, wag na tayo po magreklamo. So siguro alam po na natin ang dapat gawin, 'di ba? Matatanda na po tayo, paano na tayo mag-budget or magtipid dahil dito, no? At the end of the day, no, in due time, pa rin yan itong kaguluhan sa mundong ito. Kaya mag-ingat tayo, mga kababayan. Thank you guys for watching. Don't forget to like, hit the button bell. Prayers lang po para sa kapayapaan ng sanlibutan. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and babush God bless Philippines. Bye everyone. Bye guys.